exciting ang pag-uusapan natin this morning dahil nga good news dahil ang Philippine Medical Association ay nag-donate ng 100 million pesos worth of equipments sa Philippine Health Insurance. Kaya naman, para bigyan po tayo ng detalye at impormasyon tungkol dyan, makakasama natin ating very special guest this morning, Dr. Leo O. Olarte, President ng Philippine Medical Association. Good morning, Doc. Good morning, Diana and JC. Good umaga, Dr. Leo Olarte ng Philippine Association. So, Doc, umpisahan natin, ano pong nagtulak sa Philippine Medical Association na magbigay ng ganitong kalaking donation sa Philippine Health Insurance? Well, ang Philippine Medical Association kasi is a part of the private-public partnership with the Department of Health. And itong Philippine Medical Association being a non-government organization, pribado ito, marami tayong mga private partners din na nakipag-alyansa sa Philippine Medical Association at naghahanap ng mga project na pwede naming maitulong. Mas lalo na dito sa universal health coverage ng ating Pangulong Pinoy. Doctor, just to clarify siguro, itong donation ninyo ay in kind, no? At yung donation ninyo ay hindi medical equipment pero equipment para sa enrollment ng Softwares and hardware. Softwares and hardware ito para sa computer systems, no? Para ito'y gagamitin ng PhilHealth para mapabilis ang pag-enroll ng mga 14 million indigent patients, no, indigent families that have been identified by the Department of Social Development. So, ito, JC, para mas makatulong, makagather ng information for documentation ng PhilHealth sa mga bawat individual na gustong maging miyembro ng PhilHealth. At ito ay, of course, target nila, if I'm not mistaken, Doctor, yung sa rural areas po. Yes, yung especially yung 14 million na mga indigent patients that have been identified by the Department of Social Welfare and Development. Itong mga mamamayang na mahihirap na ating tutulungan ay talagang binibigyan sila ng pangtawid na tulong ng ating gobyerno. At dahil dito sila din ay bukod na nangangailangan sila ng pagkain, mga gamot, at iba-iba pang mga bagay-bagay para sa kanilang living, no? Daily living activities, sila din ay kailangan na magpapagamot sa mga hospital kung may mga sakit. Mga bata nila, mga anak nila may mga sakit. So, they need PhilHealth insurance. At itong computer equipment na ito, Doctor, ay i-deliver doon sa 3,000 or more than 3,000 rather na rural healthcare units. Yes, i-deliver ito para ma-identify ng mga rural healthcare units yung mga mga patients na kailangan ng tulong ng PhilHealth. Ano nga ba, Doctor, yung problema sa mga rural healthcare units ngayon? Bakit kinailangan itong tulong ng PMA para doon sa pag-improve ng enrollment system? Ang kanilang kasing mga computers, no? Yung mga electronic gadgets nila ay kailangan i-update yung hardware, yung software. So, kami nagbigay ng worth 100 million of this hardware and software para magamit nila, ma-update nila yung kanilang computer system and madali nila ma-enroll yung mga nangangailangan ng insurance galing sa PhilHealth. Usually, ano po ba yung kagandahan o yung mga benepisyong maaaring makuha ng isang individual sa PhilHealth? Well, halimbawa, ikaw ay nagkasakit, mayroon kang, palagay na lang natin, mayroon kang appendicitis o operahan ka sa hospital, ikaw ay isang Class E o Class D na category, wala ka talagang pambayad, walang income yung mga magulang mo, kailangan ka ng emergency na operation, acute appendicitis, pwede ka magpa-hospital kahit sa pribadong hospital at ang PhilHealth magbabayad sa iyong hospital at sa mga doktor. Pero yung problema ngayon, Doctor, tama ba, ay hindi pa covered lahat. No, ng PhilHealth. Ano nga ba yung sitwasyon ngayon ng coverage ng universal health care? Yes, hindi pa na-attain ang 100% coverage, which is the goal of the universal health system, no?
with our donation, we hope that makakatulong ito at ma-attain natin yung 100% coverage ng lahat Filipino na nangangailangan ng tulong sa kalusugan. Doc, kailan po ba sisimulan yung enrollment ng sa universal healthcare dun sa mga rural areas? Sila nag-enroll na. Matagal na sila. nag-umpisa na Yeah, po. nag-umpisa na sila. Pero ang aming donasyon ay will help to expedite the enrollment and identification of these 14 million Filipinos that need healthcare insurance. So, importante talaga, JC, din Yes. na ma-cover din tayo ng PhilHealth dahil ang daming ang benefits. I remember one time, nung na-hospital yung lolo ko, ang laki ng natulong ng PhilHealth dun sa bill na nakuha namin. Pero Doc, itong 100% na goal natin ay 2016 na, no? Do you think this is possible for the administration of President Aquino? We are just hoping and praying na ito'y ma-attain, no? Yung 100%. By 2016, until the end of the administration of the President, we hope that more or less we can attain 100% universal health coverage for all Filipinos. Doc, after po makuha lahat ng mga informations na kailangan, patuloy pa rin po ba ang pagsuporta ng PMA dun sa, especially dun sa pagpa-fund po ng universal healthcare? Yes, kami ay handang tumulong, no, para ma-achieve natin ang universal health coverage. Mga doktor ay mga may puso para sa mga mahihirap, para sa aming mga minamahal na pasyente. Kaya kami ay tumutulong dito, especially sa universal health coverage, makamit ang 100% coverage. Okay, very interesting talaga, Dayan, no? At nakakatuwa na merong ganitong pagtulungan, no, sa pagitan ng gobyerno at private association katulad ng Philippine Medical Association na napakahalaga, no? Yes. Dahil hindi naman talaga kakayanin kung gobyerno lang yung gagawa ng paraan para mapabilis yung pag-widen ng coverage ng universal healthcare under PhilHealth. No? So yun nga yung good news dyan, gusto nila lahat makover, hindi lamang yung may mga kaya, kundi sila mismo yung lumalapit sa tao para mas maging accessible ang pagiging miyembro ng PhilHealth. So ano pa po ba yung mga ibang activities ng PMA na ginagawa po niyo? Meron po ba tayong lineup of activities or any upcoming projects? Marami kaming projects sa taon na ito, no? Ang aming number one advocacy is to fight air pollution and also to help improve the environment, yung ating ecosystem. We are encouraging all people to plant a tree. Ito ang aming advokasya. Plant a tree and save the environment. Huwag nating patayin ang mga punong kahoy. Kung hindi, magdagdag pa tayo, magtanim tayo sa mga areas na pwede nating lalagyan ng punong kahoy. Ito'y makakatulong sa ating environment, makakatulong ito sa fight against flooding dito sa Yes. Metro Manila. Konting ulan, baha Baha kaagad. kaagad. If we plant a tree, the tree will absorb the water and will prevent, at least, can help prevent flooding. Okay, Dr. Olarte, siguro huling mensahe na lang, no, para sa ating mga nood, siguro maaari nyo silang imbitahin para suportahan pa, no, ang Philippine Medical Association. Ang Philippine Medical Association ay mayroong advokasya. Kami ay tumutulong para makamit ang 100% universal healthcare coverage ng ating mga mamamayang Pilipino. At kami din ay mayroong advokasya sa ating environment. Maninindigan tayo sa ating mga karapatan na tayo ay makalanghap ng malinis na hangin. And tayo ay magtanim ng punong kahoy sa mga lugar na pwede nating pagtataniman, fruit-bearing trees, or any tree na mayroong mga magagandang dahon para malinisan ang ating hangin ng pollution, and ito ay makakatulong din in the prevention of flood. Ayan, Okay, thank you so maraming much. salamat, Dr. Olarte. JC, importante na pangalagaan talaga natin ang ating kalikasan. And of course, hindi rason para hindi ka makapagtanim or makapagplant ng tree kung ikaw ay nasa condominium dahil pwede ka pa rin magtanim through sa mga styro and yung mga can, yung mga lata, pwede doon. So, At talagang saludo rin maraming tayo, no, dun alternatives. saludo rin tayo doon sa naging donation, no, ng Philippine Medical Association. Napakahalagang usapin itong kalusugan, no, kapag hindi malusog yung mamamayan,
hindi productive, no, sa Sabi nga sa ating nila, health ekonomiya. is wealth. Health is wealth. Maraming salamat, Dr. Maraming Olarte. salamat din, JC. Thank you, Doctor. Thank you so much. That was Yes, Dr. Leo Olarte, President, Philippine Medical Association.